Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol kay H-Bar na muling umaakyat matapos pong mag-file ang grayscale ng Hedera Trust sa Nasdaq. Marami pong traders at investors ang nakantingin ngayon kay H-Bar dahil po sa kanyang mga technical signals at mga bagong filings na maaari pong magdala ng malaking galaw sa presyo nito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang ginawa ng grayscale para kay H-Bar? Kamakailan po ay nag-file ang grayscale ng Form S-1 para sa kanilang Hedera Trust. Ang ibig pong sabihin nito ay gusto po nilang maglabas ng regulated investment product na nakatutok po mismo kay H-Bar. Ang filing na ito ay kasalukuyang nasa review stage ng Nasdaq. Kung maaprubahan, maaari na pong magkaroon ng malawak na access ang mga investors sa H-Bar sa pamamagitan po ng isang regulated trust. Kaya ang market impact po nito ay kapag naaprubahan po ito, tatas ang exposure na H-Bar sa mga institutional investors. At posible po itong magbigay ng dagdag na demand sa market na maaari pong magpataas sa kanyang presyo. Yan, dito naman po tayo sa mga technical indicators. Paano naman po nakakaapekto ang RSI kay H-Bar? Ayan, ang ating nakikita rito ay ang chart ng RSI o Relative Strength Index, kung saan ay mapapansin natin dito na umangat na siya ngayon lampas sa 50 level. Sa technical analysis, kapag lumampas po ang RSI sa 50, madalas itong tinitingnan bilang simula ng bullish trend. Ibig pong sabihin ay mas malakas ang buying momentum kaysa sa selling pressure. Kaya sa market impact, dahil po dito ay mas maraming traders ang nagiging confident na bumili kay H-Bar. Maaari itong magdala ng tuloy-tuloy na pag-akyat sa presyo kung magpapatuloy po ang demand. Yan, dito naman po tayo sa 20-day moving average. Bukod po sa RSI, ay umangat din sa H-Bar sa kanyang 20-day exponential moving average or EMA. Yan po yung kulay blue na linya sa chart na ito. Ang EMA ay isa po itong indicator na sumusukat sa average price ng isang asset sa loob ng nakaraang 20 trading days na nagbibigay po ng mas malaking timbang sa mga latest prices. Ang pag-akyat po sa ibabaw ng EMA na ito ay madalas na sinyales na mas nagiging bullish po ang market. Kaya sa market impact, dahil nasa ibabaw na ng EMA itong sa H-Bar, mas nakikita po ng mga traders na siya ay nasa bullish momentum. Nagiging mas malakas po ang buying pressure, kaya posible pong magtuloy-tuloy ang rally kung wala pong biglang heavy selling. Hanggang saan naman ang pwedeng puntahan ni H-Bar? Kung magpapatuloy po ang demand, may posibilidad na tumaas sa H-Bar ng hanggang 0.2762 or baka mas mataas pa. Ngunit kung mangibabaw po ang selling pressure, maaari naman itong bumaba hanggang 0.2123 o baka umabot pa sa 0.1963. Kaya sa market impact, ang ibig pong sabihin ng dalawang senaryo na ito ay kapag nanatiling mataas po ang buying interest dahil sa balita tungkol sa grayscale trust ay tataas po ang presyo. Ngunit kung may malakas po na pagbebenta or selling pressure, mabilis din itong babagsak sa mga support levels. At ayan, bilang panghuli, ang opinyon ko po rito ay ang galaw na H-Bar ngayon ay malinaw na nakabase sa kombinasyon ng technical indicators at saka fundamental news mula kay grayscale. Ang filing po ng Hedera Trust ay malaking bagay dahil maaari po itong magdala ng institutional investors na matagal nang naghahanap ng regulated access sa altcoins. Para sa akin, kung patuloy po na susuportahan ng demand at magandang market sentiment, may malakas po na posibilidad na makita natin ang mas mataas na presyo kay H-Bar sa mga susunod na linggo. Pero syempre, mahalaga pa rin ang risk management dahil mabilis ding bumabago ang galaw ng mga altcoins. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.